Foxily, Paxily. Matulog ngayon ng Paxilica at ang dami nang nasabi tungkol dito. Sisirain daw ang kalikasan dahil sa mga AI data centers. Papasiglahin daw ang manufacturing dahil sa pagpasok ng investments. Ano ba talagang totoo? Break it down. Welcome sa Break It Down, ang programang hinimay ang akala nating komplikadong issue. Ako si Sunny African Ibon Foundation. Tara at i-breakdown natin ang Paxilica. Ano ba ang Paxilica? Yung Paxilica ay yung programa ng US ngayon para manguna dun sa paggawa ng semiconductors at AI sa buong mundo. Bakit Paxilica? Well, ang ginagamit ng terminong silica ay dahil ito yung pangunahing sangkap dun sa mga semiconductors. At sa totoo lang ngayon, sa buong mundo, sa lahat ng modernong produksyon at sa lahat ng modernong pagdigma, napakahalaga ang semiconductors para manguna ka dun sa mga bagay na yan. Kaya yung US, alam naman niya, para siya ay manguna sa buong daigdig, para manghari siya tulad ng Roman Empire noong panahon ng Pax Romana, nilikha niyang programang Paxilica na may 24 na bansa kabilang US sa buong mundo na bahagi ng kanyang Paxilica Initiative at ang pangunahing layunin, siguraduhin ang US ang mangunguna sa lahat ng semiconductor at AI technologies at lalong-lalo na malamangan niya ang China na pangunahing kakompetensya niya doon sa semiconductor at AI. Napakahalaga ng abanting semiconductors at AI para sa US. Hindi lamang sa usapin ng produksyon, kasi mahalagang bahagi siya ng modernong ekonomiya, kundi para sa pagdigma. Kasi gagamitin ang semiconductors at AI para sa intelligence, para sa surveillance, para sa targeting, at actually sa mismong pag-atake. Kaya napakahalaga sa US na mamantene ang kanyang domination ng semiconductors at AI para manatili ang kanyang dominasyon hindi lang sa ekonomiya, kundi sa usapin ng paggegera. Bakit sa Pilipinas gustong itayo ang Paxilica? Actually, hindi lang sa Pilipinas yung Paxilica. Yung Paxilica ng US ay tatayo niya sa 24 na bansa. Kabilang dyan, US, Netherlands, South Korea, Taiwan, Singapore, maging mga bansa tulad ng Pilipinas, Chile, Argentina. Anong koneksyon nila sa isa't isa? Kasi sa pagbuo ng semiconductors at AI, may mahalagang sangkap yan. Una, yung hilaw na materyales. Tulad na meron sa Pilipinas ng nickel, copper, chromite at iba pang mga rare earths, iba pang mga critical minerals. Ikalawa, sa mismong produksyon, kailangan ng Paxilica ng komprehensibong supply chain mula dun sa pagdisenyo, paggawa ng mga makina na gumagawa ng chips, yung paggawa ng mismong chips, tapos yung mismong assembly, testing, packaging. Sa ngayon, ang meron lamang ng Pilipinas ay hilaw na materyales at yung assembly, testing at packaging. Anong problema doon? Ang problema doon, yung kukunin sa Pilipinas ay simple lamang ang ating hilaw na materyales at ating lakas paggawa. Pero yung pinaka-abanting bahagi ng supply chain, wala naman nasa atin. Walang interest ang US na i-industrialize yung Pilipinas. Bagkus ang interest niya, manatili tayong atasado para ang ating hilaw na materyales, ating likas yaman, at ating lakas paggawa ay magagamit niya para sa kanyang pansiling interest at hindi para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang daming pangako ng Paxilica. Una, sinasabi 1 milyon trabaho daw. Hindi totoo na maaabot yung 1 milyon trabaho ng Paxilica. Kung AI native, AI enabled, automated, may robotics, pinapalitan ng makina yung lakas paggawa. AI data centers, kaunti lamang kailangan ng trabaho para mag-manage ng data center. Kaya yung pangako nilang milyong-milyon trabaho ng Paxilica, gawa-gawa lamang yon para ibenta itong Paxilica sa ating bansa. Sinasabi nila, magkakaroon ng $40 to $70 billion in foreign investment sa bansa. Hindi yung mangyayari. Gawa-gawang numero lamang yan. Bakit? Well, unang-una, sa nakaraang dekada, sa tumal ng pandaigdigang ekonomiya, humihina na ang foreign investments hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya hindi siya mag-materialize. Ikalawa, sobrang laki naman yung pangako na yan. Yung pangako na yan ay mahigit kalahati ng kasalukuyang foreign investment ng 100 taon sa Pilipinas. Kaya, magically, magkakaroon ganyan kalaking foreign investment, hindi yan totoo. Sa totoo lang, yung sinasabing 1 million jobs,
40 to 70 billion dollars in foreign investment, daang-daang bilyon dolyar ng exports mula sa bansa, mga gawa-gawang numero lamang yan. Bilang isang marketing gimmick, public relations, paritulak ang Pax Silica na hindi naman makikinabang ang Pilipinas o ang pambansang ekonomiya. Kung hindi na tayo pumayag sa Pax Silica, baka raw mauunang China. Pero unang-una, hindi naman yun ang usapin. Mauna bang US? Mauna bang China? Ang tunay na usapin, anong kailangan ng Pilipinas para umabante tayo, umunlad tayo, maging sariling industrialisadong bansa tayo. Kaya yung tanong palagi, nako, kailangan panigan US o kaya kailangan panigan China. Hindi yun ang tanong. Whether US or China ang umiral sa atin, wala tayong pakinabang dyan kasi gagamitin lamang tayo ng US at ng China para sa kanilang pansariling interes. Mali na tayo bubuntot sa kanila. Ang tama, tumindig ang Pilipinas bilang nagsasariling independent na industrialized na bansa. Huling tanong, anong pwedeng ipalit sa Pax Silica? Sa ngayon, nakasentro sa gitnang Luzon, NCR at Timog Katagalugan ang pinakamaraming industriya sa Pilipinas. At may pinakamaraming infrastruktura din. At may pinakamaraming lakas paggawa. Kaya ano bang pwedeng ipagpalit sa Pax Silica? Gamitin natin ang meron dito sa Central Luzon, NCR at Southern Tagalog. Gamitin natin bilang isang sentro ng pambansang industriya. Napakaraming likas yaman, napakaraming energy resources, napakaraming lakas paggawa. Kung itindig natin ang isang tunay na Luzon industrial base para sa Pilipinas, yan ang pinakamahusay na pagpalit sa Pax Silica. Kasi ibig sabihin, pwedeng yun ang pundasyon ng isang pambansang programa para sa industrialization, hindi para sa paggamit, pagsasamantala ng mga dayuhan, kundi para sa pagpapalakas ng Pilipinong industriya. Ayan ang paghimay-himay natin sa Pax Silica. Kung itutuloy ang Pax Silica, ang mangyayari dyan, mawawasak ang ating kalikasan, gagamitin ang ating lakas paggawa, ating hilong na materyales, ating rekurso para payamanin ang Estados Unidos at palakasin ang kanyang poder. Hindi yun tama. Ang meron para sa Pilipinas ay dapat para sa Pilipino. Ito muli si Sunny Africa ng Ibon. Salamat sa pagtangkilik sa programa ng Ibon at Alter Media, ang Break It Down. Ang programang naniniwalang walang komplikadong salita na hindi kayang i-break down. Break it down.